Minsan sa isang buhay may darating na tao sa iyo na magpapakilig at magpapaligaya. Papa Dudut, itago niyo na lang po pangalan kong Inday Gerald. Tubo pa akong mas bate at doon ako lumaki at natuto rin akong tumayo sa sarili at maghanap buhay. Hanggang one time ay nagtrabaho ako sa Metro Manila para makipagsapalaran. 2016 nagtrabaho ako sa isang establishmento dyan sa may SM Aura. Masaya ako pumasok ng trabaho, Papa Dudut, hanggang isang araw nakilala ko si Rex. Si Rex na nagbigay sa akin ng pansin. Nung nakita ko siya, Papa Dudut, ay naago yung tingin ko sa kanya at iba yung lukso ng pakiramdam ko. Masasabi ko yung feelings ko ay ngayon ko lang to naramdaman at ngayon ko lang tong naranasan itong kilig na to. Papa Dudut, alam kong mali kasi nasa trabaho ako at naghahanap buhay ako. Pero wala akong magawa kasi iba talaga si Rex. Almost 3 years din kami nagtrabaho ni Rex. One time nga, Papa Dudut, inaya ko siya manood ng sine para makabanding ko naman siya. Pero sa kasamaang palad ay iba yung narinig ko sa kanya. Bigla niyang nabanggit na isiset natin para kahit paano mas mapaghahandaan natin. Papa Dudut, natuwa ako sa sagot ni Rex pero medyo nahiya ako kasi nabanggit ko sa kanya sa kanila at medyo nahiya rin ako sa sagot niya. And then one time ay parang nahiya na akong ayahin siya kasi baka mamaya tanggihan na naman niya ako. Baka mamaya sabihin na naman niya na isiset niya. Papa Dudut, mahal na mahal ko si Rex at almost 2016 pa lang hanggang sa ngayon, ilang years nang nakalipas, si Rex pa rin talaga nasa puso at isip ko. Kahit anong guy pa ang humarap sa akin, magpa-impress sa akin, matipuno, guwapo, may tsura, wala pa rin tatalo kay Rex eh. Rex kasi yun. Papa Dudut, iba yung feelings ko sa kanya. Wala na akong hinihiling kay God na ibang taong pang dumating. Iba kasi si Rex eh. Kaya sa lahat na nagmamahal dyan o natutong na in love sa isang tao, ibigay niyo yung pakiramdam na kung anong nararamdaman niyo. Kasi para sa akin, ang sarap ng feelings na nilalabas ko yung nararamdaman ko. Papa Dudut, kahit hindi na ako kumain, makita ko lang sa Rex ay parang naibsam na yung gutom ko. Almost hindi na rin ako nakapag-coffee break. Minsan nalilimutan ko pa rin mag-dinner, makachat ko lang si Rex. Papa Dudut, ibang-iba talaga si Rex kasi binago niya yung pagkabuhay ko ay pagkatao ko. Kaya sa lahat ng naiinggit dyan, yung feelings na hindi nila kayang ilabas, hindi nila kayang ipakita sa taong gusto nila, ngayon pa lang iparamdam nyo na sa kanila. Baka one time, hindi mo na sila makasama. Salamat sa mga nakinig at nagtiyagang makinig sa kwento ko. Lubos na gumagalang, Inday Gerald.